Good morning mga bossing. So today is suspension check day ng ATR 160 natin. So pupunta tayo ngayon ng DRT at may back ride ulit tayo. So para magkaroon kayo ng reference kung maganda ba ang suspension talaga ng ATR 160 sa harap at sa likod. So again, may angkas ulit tayo para ma-test talaga natin ang tibay nito. So DRT ang ating location, again Malubak and puro paahon para matest talaga natin to. Alright, let's go. Ayan mga boss, andito na tayo sa Barangay Baybay, Angat, Bulacan. Magkasunod tong barangay na to bago mag DRT, yung una Baybay tapos Banaban. So itong dalawang barangay na to is napakalubak at medyo may paangat or uphill ng konti ang mga kalsada. Mas lamang ang lubak, pero may maganda namang mga tanawin tulad nyan. Yun nga lang talaga, maalikabok, malubak at medyo paahon. Dahil siguro sa pagawaan din ng mga graba at kinukuhaan nila ng semento or ng mga bato dito sa bandang Angat, kaya medyo malubak din talaga. Kita nyo yung dinadaanan natin. Tignan nyo yung performance ng ATR, hindi maalog yung manibela kahit bako-bako yung kalsada. Hindi rin maalog yung nagbe-video, kasi malalaman mo kapag malakas yung alog or vibrate ng suspension ng motor, pati yung kumukuha ng video ng camera maalog. So yan o, pansin nyo, mostly yung play lang ng shock sa likod yung evident. Yung sa harap naman may konting play din. Kung gusto nyo ng mas swabe, pwede nyo bawasan yung hangin ng gulong nyo sa lubak, kasi yung sa akin hindi ko binawasan yung hangin ng gulong ko sa harap at saka sa likod. Hindi ko pa nga na-check yun lang siguro yung mali ko. Pero overall yung suspension niya talagang walang problema kahit sa lubak at paahon dito sa bandang Angat, Bulacan papasok ng DRT. Dito naman sa part na to, nasa DRT na tayo, itong paahon na to is talagang steep na paahon, pero kayang-kaya ng ATR 160. Sinwitch on ko lang yung P1 or yung power 1 nya pag paahon or uphill. May angkas ako yung nagbe-video, 185 kilos kami in total. Walang problema sa ATR 160, hindi maingay yung makina, hindi hirap. Takbong 35 to 40 lang yung laro ko dyan, wala namang problema. At basic na basic sa ATR 160 yung ganyang paangat or uphill na kalsada. Yan, so pansin nyo yung mga bikers, suminto muna kasi talagang paahon tong part na to ng DRT. Ayan pa yung isang paahon, dadaanan natin ulit. Hindi lang mukhang paahon kapag nasa video, pero sa mga nakapunta na ng DRT, alam nyo tong part na to talagang medyo paahon to. Knowing na mabigat kami parehas ng backride ko at solid talaga at walang ramdam na hirap yung makina ng ATR 160. Ayan no, takbong 35 to 40 lang, suwabe na. Hindi hirap ang makina ng ATR 160, hindi rin maingay. Ito naman sa part na to, i-check naman natin yung cornering capabilities ng ATR 160, tapos yung mga gradual uphill. So itong part ng kalsada na to ng DRT is may mga corners, may mga gradual na pataas, meron din pababa. So as for my experience with back ride and takbong 35-40 o 45 din, 50, wala namang problema sa cornering. Hindi ko pa masyadong dinadapa or masyadong nililin kasi may angkas ako at nagbe-video din siya, so baka mag-skid kami or what. So takbong normal lang na rider na hindi masyadong bumabangking para makita ko din yung proper capabilities ng ATR 160. Kita nyo naman, swabing-swabe sa cornering, magaan
i-drive yung ATR 160 hindi stressful iliko, parang automatic sumasabay. Siguro dahil din sa ganda ng kapit ng gulong sa kalsada, at the same time yung laro ng suspension sa harap. Maganda, sobrang ganda ng play ng suspension ito sa harap na yung inverted fork ng ATR 160. Alright, magpunta na tayo sa Digos Hills. Pinababa ko yung wife ko para videohan niya kasi itong part ito sa entrada ng Digos Hills, mataas talaga yan. Yung part lang na yan, matarik yan. So, pa-video ko sa kanya. Yun nga lang, napaka-basic lang pala sa ATR 160. Kahit mabigat yung nagda-drive, walang problema kahit mataas. Ito, so papasok mo tayo ng Digos Hills. Itong part na to, rough road na to. So parang mga medium rough road lang, mga macadam style. May lupa, may bato. Yan, kayang-kaya naman kahit dalawa kaming nakasakay. So ito na yung medyo challenging na kalsada rito. Maraming sumasabit na scooter dito dahil pababa siya, tapos may paahon din. Then sobrang lalaki ng bato at sobrang lubak. Pero kayang-kaya naman ito ng mga sasakyan. Yung iba nga lang na scooter, sumasabit yung pangilalim dito. Pero dahil mataas tong ATR 160, walang problema sa kanya. Kahit mabigat pa ako. So yun nga, dalawa pa kami niyan. At nagbunga naman ang aming pagod. Napakaganda ng view talaga dito sa Digos Hills, DRT Bulacan. Kitang-kita niyo naman ng mga kabundukan. Yun mga bossing, andito na tayo sa Digos Hills sa DRT Bulacan. Napakaganda talaga dito. Natsyempohan natin, walang tao kasi 11 AM ngayon, Biyernes. Yan, ang ganda ng kabundukan, no? May mist. Napakaganda. Solid ang performance na itong ATR 160. So tignan natin yung suspension. Talagang break in siya dahil dalawa kami ng backpack ko na medyo may kabigatan. Wala namang problema sa likuran. Wala namang problema. Ayos na ayos. Yan, si ATR 160 at nandito tayo ngayon sa Digos Hills. Dinaanan natin yung mga paahon, mga lubak, uneven road, mga pababa. Walang problema sa preno, sa suspension. Ganda. So dito sa part na to, chinecheck ko yung suspension na harap at likod. Dapat kapag unupuan ko to, sabay tong gagalaw or sabay na magpe-play or rebound from front at saka sa rear. Kapag isa lang yung bumababa, ibig sabihin may problema yung harap. So far, sabay naman sila, harap likod, pansinin nyo. Kaya walang problema. So syempre magla-lunch muna tayo dito. Sana bukas yung restaurant ay yung kainan nila dito. At tatambay ng konti. Alright. Napakaganda talaga dito guys sa Digos Hills. Lalo na pag na-tsempo mo walang tao. Ayan. Biyernes ngayon ng mag-alas 12 na. So wala ata silang pagkain dahil naglilinis yung kainan. So kape lang muna tayo. Be. Ang ganda dyan ah. Ganda ano. Binabakuran nila oh. Sa delikado to pag may turistang nagdire-diretso eh. Pakaganda dito. Doon tayo nagpark. Ganda oh. Kape.
Okay mga chong, after 2 hours ng tambay, kape-kape, pauwi na tayo. So nagpa-video ulit ako sa backride ko para makita nyo yung condition nitong kalsada pa-entry at exit ng Digos Hills. Ayan. So buo yan hanggang dun sa baba. Lubak, pababa, paahon, lubak, malalaking bato, pero kayang-kaya ng ATR 160.